Tayo po muna ay mag-ari ng ating mga papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Hindi na kayo po muna natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Hallelujah! 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 Panginoon, ang bawat isa po, Panginoon, sa amin ay nagpapasalamat sa isang panibagong umagang pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panibagong hininga ng buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maglinis sa aming mga puso't isipan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan na nagagawa, Panginoon. Sinasadya po man namin ito, Panginoon, o hindi. Dalangin po namin, Panginoon, na linisin po ang aming mga puso't isipan ngayong umagang ito. Ikaw po, Panginoon, na magbigay sa amin, Panginoon, ng isang karapat-dapat na puso, Panginoon, ngayong umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw po, Panginoon, na mamuna sa service namin ngayong umagang ito. Simula po, Panginoon, sa aming devotion, sa aming pag-worship leading, sa aming song leading, Panginoon, sa aming communion service, Lord, at lalo higit sa magdadala ng iyong salita, Ikaw po ang magpala ng buong kabuuan ng aming service ngayong umagang ito. Ikaw po, Panginoon, siyang manguna. Ikaw po at iyong presensya ang patuloy na sasama, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, sa inyong harapan ng si Sister Missy Pamesa. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanya ng kalakasang physical at lalo higit ng kalakasang spiritual na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, mag-bless sa ating Missy doon, Panginoon, na hayaan mong maging isang mabuti siyang pagpapala sa dako, Panginoon, na kinaroroonan ngayon, Panginoon, at patuloy siyang magpalakas, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Dalangin din po namin, Panginoon, na Ikaw po ang patuloy, Panginoon, ang humipo sa kanyang amo, Panginoon. Hayaan mo ito'y patuloy na maging mabait at maging maganda ang pakikitungo sa Kanya. Hayaan mo po, Panginoon, ang buong pamamalagi niya doon, Panginoon, sa ibang bansa ay ang laging proteksyon, ang pag-iingat, at pangunguna mo po, Panginoon, na ibigay sa Kanya. Lord, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Patuloy ka pong mataas at mahayag sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Ang lahat po ito ibinabalik at ibinibigay namin, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, Jesus. Amen. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John 13 verse 1. John 13 verse 1. Sabi po dito, it was just before the Passover feast, Jesus knew that the time had come for Him to leave this world and go to the Father. Having loved His own who were in the world, He now showed them the full extent of His love. Praise the Lord. Makakaupo muna po ang bawat isa sa inyo. Alam po natin na itong si John, siya ang isa sa sumulat sa four gospel na ating Panginoon sa kanyang sa Bible. At ang mga sulat po ni John ay patungkol dun si Jesus ay una nagpunta sa lupa, sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga public ministry. Lahat ng mga bagay na tungkol sa ating Panginoon, ito ay sinulat ni John dito sa Gospel ng Panginoon, sa book. At alam po natin na itong si John ay tinuring na isang intimate friend ng ating Panginoon. At tungkol din sa kanyang mga sulat, ang lahat ng kanyang mga sulat sa ating Panginoon ay they are full of the personal kinds of remembrances na pwedeng makita natin sa isang author kung gaano niya kamahal yung patong sa isang libro. Kapag may pinag-aalayan ka ng isang libro, o isang libro ay isinulat mo dun sa taong mahal mo,
Diga po, ito ay punong-puno ng pagmamahal at magagandang mga salita doon sa tao pinag-aalayan natin ng libro. Ito po ay ganun din po kay John. At nagsimula si John doon sa story ng Last Supper. Ang sinabi niya po doon, he now showed them the full extent of His love. Hindi sinabing basta lang pagmamahal ng ating Panginoon, kundi yung kasukdul-sukdulang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Minsan po, matatanong natin na ano nga ba yung ano yung mismong pinakita natin, paano napakita sa bawat isa sa atin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Diga po ang alam natin ng story about sa cross ng Kalbaryo. Maaaring pong, yun nga po talaga ang isa sa mga kakikitaan natin ng totoong pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero yung Last Supper, yun ang pinakasimula, yun yung first act. Yun yung first act na pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At doon sa Last Supper na ito, Jesus planned His supper as part of His trip para dun sa cross ng Kalbaryo. At during din po dito sa Last Supper na ito, it was just simply the Passover which happened the night before. Jesus planned His supper as part ng trip niya sa cross ng Kalbaryo. At hindi lang po ito plinano ng Panginoon nung time na yun lang. Di ka po maalala natin yung panahon ni Moises nung nagkaroon ng Passover, nung iniligtas ng Panginoon, iniligtas ng anghel ng kamatayan sa pamamagitan ng paglalagay ng dugo doon sa pintuan ng mga anak ng Panginoon. At pag meron sila ng dugo ng isang pinakamaganda, pinakamaputi at pinakasalahat na dugo ng lupa, pag meron ka nun sa pintuan mo, ibig sabihin, lalagpasan ng anghel ng kamatayan ng iyong tahanan. Parang ganun po ang nangyari noong panahon ni Moises. Kumbaga, hindi lang nung panahon ng New Testament na isip ng Panginoon ng mga bagay na ito, kundi nung una pa lang, ang lahat ng bagay ay pinano na ng ating Panginoon. From before the time bago pa mag-cross ng Kalbaryo, ang lahat ng bagay ay nasa isipan na ng Panginoon at ang lahat ng bagay ay nasa plano na ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Hindi lang pinakita ng Panginoon hindi lang basta sinabi ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi lang basta sinabi ng Panginoon na, Sister Des, ikaw ay mahal ko. Hindi lang basta sinabi ng Panginoon, Sister Yemet, ikaw ay mahal na mahal ko. Kundi ito ay ipinakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan. Makikita natin, mga kapatid, sa Passover, ito ang picture ng ating redemption. At dun sa garden, kung saan ang Panginoon ay, where Jesus wrestled with fear. At ang pangatlo, ay nung ang Panginoon ay mismong napako sa krus ng Kalbaryo. Meron bang isang tao na makakagawa ng ganitong klaseng pagmamahal sa bawat isa sa atin? Di ka po wala. Wala namang kayang mag-alay at magbigay ng kanyang buhay para lang ang bawat isa sa atin ay matubos sa ating mga kasalanan. Hiniling ko po ang bawat isa ay tatayo. Ang Panginoon ay hindi lang basta nagsabi na ang bawat isa sa atin ay mahal niya, kundi ito ay patuloy at patuloy na kanyang ipinakita sa bawat isa sa atin. What does it reveal to us? Love is first and foremost a sacrifice. In an animal sacrifice, the Passover was proclaimed
At ang anghel ng kamatayan ay nilagpasan ang anak ng Panginoon. At sa krus ng Kalbaryo, yung pagmamahal ng Panginoon, yun mismo yung naging sacrifice ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na dahil doon sa pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, nagkaroon ng pag-asa na someday, pagbalik ng ating Panginoon, tayo lahat ay sama-sama na pupunta at kasama ang Panginoon doon sa kalangitan. Binigyan tayo ng Panginoon ng isang magandang pangako matapos na maganap na ang pagbibigay at pag-aalay niya ng kanyang buhay. Binigyan niya tayo ng isang pangako na ang lahat ng bagay ay may pagtatagumpay at ang lahat ng bagay ay nanapagtagumpay na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya anuman po ang ating mga problema sa buhay, anuman po ang ating dinadala, lagi po nating isipin na ang Panginoon mismo ang unang nagpakita ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya ang Panginoon mismo ang unang nagpakita ng pagtatagumpay. Kaya ang bawat isa po sa atin ay patuloy na umasa at magtiwala sa ating Panginoon dahil ang pagtatagumpay ay binigay niya na sa bawat isa sa atin. Hallelujah! 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 Hindi natin kayang pantayan ang ginawa ng Panginoon na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang pagbibigay ng hindi lang basta pag-ibig, kundi yung full extent ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin ng kanyang binigay. Mismo ang kanyang buhay ng Panginoon ang binigay sa bawat isa sa atin. Wala tayong kayang ibigay na kapalit kundi ito ang ating buhay na patuloy na mag-aali ng pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! 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 This world can satisfy me. Hallelujah! Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all these things will never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. Nothing in this world
sa amin na mahal mo kami. Ang lahat ng bagay ay napagtagumpayan mo na, kaya hindi na namin kailangang matakot, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Lord, patuloy kang mauna at maghari, Panginoon, sa bawat isang mga anak mo na nandito, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan. Patuloy mo po, Panginoon, punuin kami ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya at pagpapala, at ng patuloy na kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang siyang mamumuna, Panginoon, sa kabuuan ng service namin sa umagang ito. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang special prayer, Panginoon, para kay Brother Loy Marasigan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na mag-ingat sa kanya, Panginoon, sa kanyang pagpunta sa ibang bansa, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng kompletong pag-iingat mula sa pag-alis na, Panginoon, sa kanilang tahanan, hanggang sa mga sasakyan kanyang sasakyan, Panginoon. At hanggang sa makarating siya, Panginoon, yun sa dahon na kanyang pupuntahan, ang iyong buong kabuang pag-iingat, paggagabay at proteksyon ang ibigay mo po, Panginoon, sa kanya. Ikaw po, Panginoon, siyang mag-bless at ikaw po, Panginoon, siyang manguna sa kanya doon, Panginoon, sa dahon na kanyang pupuntahan. Lord, ipinagpapray din po namin si Brother Loreto Chavez, Panginoon, sa kanyang pag-alis bukas. Ikaw po ang patuloy na magbibigay at magbibigay ng kalakasang physical at lalong hindi ng kalakasang spiritual sa kanya. Ikaw po ang magagabay muli sa kanya, Panginoon, sa pagpunta niya, Panginoon, sa dako ng Abu Dhabi. Hayaan po, Panginoon, doon na ikaw po pa niyang patuloy na magpapalakas sa kanya, hindi lang physically, kundi lalo higit spiritually, Panginoon. Hayaan mo na patuloy mo lagi siyang bigyan ng time, Panginoon, para maka-attend, Panginoon, ang gawain mo doon. Dalangin po namin, Panginoon, ang safe na travel din niya po, Panginoon, bukas, Panginoon, ang ipagkalobo sa kanya. Salamat, Panginoon, sa isang panibagong pag-asa, sa isang bagong biyaya at pagpapala mo, Panginoon, na ibinibigay sa bawat sa aming mga anak mo. Ikaw po, Panginoon, patuloy na mataas. Hayaan mo ang bawat sa amin ay patuloy na magbigay at mag-alay ng papuri sa iyo, Panginoon, ng buong puso namin, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.